we will do. I-preempt ko lang dun sa mga nandito, no, na yung mga vaccine na probably magiging selective ang mga senior citizen, pagbibigyan na po natin sila. So, ina-allocate namin yung mga vaccine na because of social media ay namarkahan as mas magaling kaysa sa iba. So, papatulan na po natin yan. At yung mga, kung gusto ng senior citizen na mamili ng vaccine, then pagbibigyan natin yung grupong yan. Reason, we want to protect them. Because sila yung mga namamatay at may possibility na mamatay, especially kung unvaccinated sila. Okay, so dito nga po, yung may correlating yung death dun sa comorbidity, magugulat din tayo, ano, na maraming namamatay na walang comorbidities. So, 1/3 of those who died has no comorbidity. Pagdating naman sa vaccination status, marami sa namatay, 95%, no, ay walang bakuna. So, dito pa lang sa data na hong ito, no, only people who really are close yung mind ang magsasabi na walang effect ang vaccine, no? So, dito sa data, napaka-glaring noong data, at ang conclusion mo iisa dito, no? Hindi ka pwedeng mag-conclude dito na yung vaccine is baliwala at walang kwenta. 95% ng death actually ng COVID ay non-vaccinated. So, no contest po ito ng vaccination protects, no? So, siguro ma-increase natin yung advocacy sa mga senior citizen natin. Kasi ang tingin ko, sila yung mga hindi lumalabas ng bahay. So, siguro actually, ang provincial government, through the directive again ni Gov, magtatry ho kaming magbarangay na para sunahin yung mga tutulong na kami dyan, no? At kakausapin mismo kung kailangan yung mga senior citizen para makumbinsi sila. Wag ho tayong matakot na kumbinsihin sila because ang isang dahilan, no? I don't know if this is a reason, but this is a possible reason na ayaw magsalita ng lahat because baka may mangyari ay sila ang masisi. So, dapat hindi ho tayo ganon, especially yung mga tao na nasa health system, no? At inaasahan tayo na we really have to take the risk. Alam ko na yung mga masasabihan natin 100 senior citizen, probably may isa dyan mamamatay. At pwedeng sisihin, pinilit mo kasi ako na magpa-vaccinate. Kaya namatay yung kamag-anak namin. We have to take that risk, no? And we have to, may panangga naman po tayo dyan, yung siyensya. So, ang aking point is, we really have to do extra effort na puntahan yung mga senior citizen sa mga bahay-bahay at paliwanagan sila. With that kind of risk, no? Na pwede nating kaharapin. Okay, yung positivity rate, ito po again, no? Pataas tayo. We are on the average on 30%. Almost, no? So, yung September 25 data, ang data ng positivity natin is 31.50. Ang ibig sabihin po nito, pag nagpadala tayo ng 100 specimen, no? Bumabalik sa atin, 1/3 of those specimen turned out to be positive. Ang standard ng positivity is 5%. So, hindi ako magtataka, using this data alone, na yung community transmission is nandito na po sa ating matagal na. No? Because August 29 data natin is 26%. Yung September 11 is 29%. Yung September 25, we even have 31.5%. Okay. So ito po yung because of the data ng nakikita natin as previously discussed,
Kinakategorize tayo ngayon. By the way, yung category po, sinimplify na nila. Yung mga alert level, ayun po yung pinalit na nila even sa pagbigay ng mga directives, pagbigay ng mga guidelines, para ito na lang ang tingnan at hindi na tumingin dun sa mga ECQ, GCQ, etc. No? Kasi nalilito lang ang tao. So, this is what the guideline is telling us. Ito po yung giya na, no? Hindi na yung mga GCQ, ECQ. So, alert levels ang pinag-uusapan ngayon. At kung ano yung alert level mo, may corresponding interventions na nilatag na rin naman dyan ang DOH, no? Kung gusto natin mag-innovate doon, then it's up to us. So, ang Marinduque, kung mapapansin nyo po, no? This is August 29 data. This is September 12 data. At yung sunod na data will be the September 25 or 26. So, ang Marinduque po is alert level 4. Since 29, alert level 4 po tayo. Okay? So, hanggang ngayon, no? Yung September 27 data, which is 26 data ng PHO, ang Marinduque is alert level 4. Kasama po natin dito yung Occidental Mindoro at yung Oriental Mindoro. Yun yung sinasabi natin, no? Na pataas yung trend. Biglang pataas sa ngayon. Although tayo, kung pag-uusapan ay cases at active cases, pababa na tayo. Pero tulad ng sinabi ko, yung mga ibang data na present natin after that slide, no? Is telling us na we really have to do our we really have to catch up dun sa virus. Kasi may nakikita tayo mga indication na may possibility na puputukan na naman tayo eh. The same thing that we saw, no? Dun sa Santa Cruz situation. So, ito po yung basis niyan, no? Kung bakit na-classify tayo as alert 4. Okay? So, ito yung ADAR, saka yung 2WD status, no? Yung week growth po kasi is nasa medium tayo. Pero yung weekly average cases natin, although pababa yung trend, ay still mataas pa dun sa standard na ginagamit nila. No? So that's the reason why ito po ay kino-correlate, hindi lang yung risk. No? This talks about risk. This talks about capacity ng health system. So, kino-correlate yan. At ang analysis niyan is nagbibigay sila dun sa so-called level ng alert. No? Unfortunately, ang Marinduque ay kasama sa alert level 4. So ito po yung recommended actions by alert levels. No? So, ito yung sa PDTSAR. So yung detection, testing, lahat ng yung bakuna ng gobyerno ay dumaan sa masusing regulatory process. Lahat ng bakunang aprobado ng Philippine FDA ay ligtas at epektibo anumang brand ito. Natin dito yung vaccination. Okay. So we are actually, the provincial government is trying to respond according to this recommendation. We are responding according to this recommendation, and we will respond according to this recommendation as directed by our governor. Okay, ito po yung total care facilities natin, no? Again, September 12 to September 27, it's good na actually nag-increase na po tayo because yung TTMF natin is 124 during that week. Nadagdagan po na yan, no? Halos na doble na yan eh. And it's good, no? Siguro, kaunti pang push, kaunti pang improvement ng mga facilities. And probably, mas mai-entice yung mga tao na magpatingin early. Hopefully, matapos na rin yung accreditation ng ating molecular lab.
at more or less at mapabilis yung vaccination program at matuldo ka na yung bangungot natin sa COVID-19. So, variants of concern, actually, nasasanay na po tayo dito, So, ito po yung summary. May alpha tayo na 6, sa buong lalawigan, yung Delta 47. And this is actually gave us the problem. Yung Delta na to. Fortunately po, karamihan naman dyan naka-recover, may 5 namatay, 1 death, 2 deaths from Torrijos, 1 Beta, 1 Delta. At Santa Cruz po, 2 Delta. Okay? Yung Sagasan, I don't know, probably this is Alpha or unidentified, So ito po yung vaccination program update natin. So tinignan ko din naman yung trend ng vaccination. This is August 31, 2 weeks after, and then 2 weeks after, September 28. So meron po tayong substantial increase naman, because this corresponds dun sa 169 population na target natin sa herd immunity. So, for example, yung full dose natin from September 13 to September 28, 2 weeks, actually umangat tayo ng 4%. Comparing it dun sa August 31 to September 13, umangat po tayo ng 3%. So, ang vaccination performance ng probinsya is actually maganda. As a matter of fact, our vaccination program is one of the best, if not the best, sa Mimaropa. And we are being commended for that. And we would like to thank all the people behind dun sa vaccination program. Especially those dun sa mga talagang nasa front line natin. So maganda po ang trend dito. May pakiusap si Gob at may marching order si Gob sa amin dito sa PHO. Na tingin ko is yun yung sundin na lang natin. Ayusin po na para mas pabilisan natin yung vaccination. As a matter of fact, the Provincial Health Office organized pinafund po ito at pa-fund ito ng provincial government again, ng additional 3 to 4 teams ng vaccinators na pupunta na po kami dun sa barangays, in coordination of course with the municipal governments at yung mga barangay officials. Hinihintay ko lang po yung baba noong pondo at ma-issue yung PO. Then palalabasin ko na po yung mga bata na inorganize namin dito sa PHO. And we are coordinating na already sa mga barangay officials. So ito po yung vaccination performance natin. As I mentioned, 24.98% yung completed to dose as of September 28, 2021. Dito sa A1, ito po yung per municipality pala, So, medyo okay po tayo. Pinakamatay si Buwak. We'd like to commend Buwak for this, Dahil 31.66% na po sila. Followed by Santa Cruz. Okay. Then, Buenavista, Mugpog, and Gasan. So, sa vaccination program, because of this data, at in the past week, sila rin po ang number 1. Dito ako magpa-pilot, dun sa vaccination team na inorganize ng Provincial Health Office. But rest assured na kami po iikot sa 6 na bayan, especially those who will request our assistance. Pero ikutan po namin yan lahat. Unahin lang namin yung Gasan because of this data.
So ito po yung total vaccine and we're thankful sa DOH for this, no? May 114,410 doses na po tayong receive. Total Pfizer is 1,170. Ito yung pinag-agawan eh. As a matter of fact, isang araw lang po, Augusto, no? 2 days pala. Augusto. So that's the reason why we are asking additional Pfizer. Pero ang instruction po sa amin ni Governor at saka ng DOH, no? Susunod tayo sa DOH, of course, para mabibiyaan tayo ng mas maraming vaccine. Uunahin natin dito yung senior citizen. And we will strictly impose yung regulation at yung directive na dapat senior citizen ang recipient nito, no? Bago tayo pumunta sa ibang grupo. So A1, it's good na tumataas po tayo. Ilan na lang eh. Yung talagang ayaw magpaturo, no? So, may eligible population tayo na 6,244. Ang second dose po ay 5,669. To be vaccinated ng first dose is 51. Pero as I speak, I think may mga may mga tuturo ka na sila dito. So wala na tayong problema sa A1. Malaki yung problema natin actually yung senior citizen, the A2 priority group. At ito yung tututukan natin. Because 38.04% lang sila. At sila yung mga vulnerable. Sila yung mga namamatay. So, may comorbidities, that is our second priority, third priority actually. So, maganda na rin po naman ang response ng A3, ano? So, 84.7%. Yung A4, dahil siyempre, bago-bago pa lang ito, yung essential workers, 18.79%. At yung A5 po, no, na indigent, the so-called indigent population, actually wala na tayong pinipili ho eh. Yung A4 and A5, we are considering this as as one homogeneous group na. No? So, 2.44%. So, in other words, ang problema natin, balik ko lang, no, is senior citizen, yung A2. Then, binuksan na namin sa lahat ang vaccination program. Sa lahat, no? So, A4 and A5. Hopefully, ito yung magpapataas ng percentage ng coverage natin towards the herd immunity. And we will strive for this goal. So gusto ko lang pong pakita ulit dito para ma-emphasize yung vaccination natin, no? Status. Ito po yung yung exposure of active cases nasa household, tapos majority ng tao natin na active cases unvaccinated at majority ng namatay unvaccinated. So please, everyone should move, no, towards the facilitation ng vaccination program. Dito po tayo magtulungan, no? And we would like to ask the help, no, in behalf and on behalf of the provincial government, headed of course by our hardworking governor, at mga tao ng Marinduque sa business sector to help us on this particular end. To me, vaccination is the answer dun sa nakikita po natin. At ito yung pinakamadaling gawin. So I think that's the end of this slide. Thank you very much. Good afternoon. Yung back to you.
Walang sound. Walang sound. Yung wala kang sound. B. Velasco sa atin pong mga bumubuo sa sektor po ng pagnenegosyo, ito pong tinatawag natin na business sector. Governor, nandyan na po kayo? Hello, Governor? Oh, mukhang, ayan, si Governor. Governor? Opo. Okay. Kung wala pa po si Governor, dediretso na po tayo sa ikalawang bahagi. Ano, andyan po ba siya? Dun sa ikalawang bahagi po ng atin pong programa o ng atin pong next presentation, kasama po natin ang kinatawan ni OIC Provincial Director Roniel Macatol, mula po sa DTI. Ang atin pong, ayan po si Governor. Ayan. Oh. Yes, Governor, naririnig po namin kayo. Afternoon. Sa inyo lahat. Thank you for joining the town hall meeting. Sige, Myong, you proceed. Ano ba tang status tayo? Opo. Actually, Governor, maghihintay na lamang po ng mensahe po ninyo. Any messages po para po sa ating sektor ng pagninegosyo o yung mga bumubuo po dito sa ating business sector. Nais po nilang marinig po, Governor, yung ano po yung commitment po ninyo bilang ama po ng lalawigan at hanggang saan po tayo o yung mga tulong po na ginagawa po ninyo o ng pamahalang palalawigan po para po sa sektor ng pagnenegosyo. Well, magandang hapon po sa ating mga nagninegosyo at ating pong magtatapos itong September 30 yung ating pong inano natin na GCQ at kung naririnig nyo po yung mga ating nangyayari sa atin, ay makikita nyo po na medyo tumataas po yung hawahan the past few weeks or around 2 months na ho yata. Kahit ho noon medyo nakakitaan ho tayo ng mga pagtaas, nagkaroon ho ng mga variants, Delta variant na pinaka-deadly at highly transmissible. Tapos ho ay yung Alpha variant, Beta variant at saka Mu variant. Nakita nyo naman ho na MGCQ ho tayo for a long time. At ang consideration po dyan ay dahil po sa ating mga naghahanap buhay at mga nagninegosyo. Hindi naman ho tayo talaga nag-stricto sa galaw sa loob, no? Ang hinihigpitan lang ho natin yung border natin. Yung border control ho ay hinigpitan natin dahil nga alam natin na nanggagaling sa labas yung mga ilang carrier, yun ang hinigpitan natin. At true enough naman ho, nung nagsimula tayo ng GCQ, ay yung sumisipa na ho yung Delta variant. Kaya naman ho tayo nag-GCQ. At lalo pong humigpit sa border control yung mga pumapasok. Kaya nga po kung meron mang nakapasok, mga halos wala pang 2% ho yan, Ganun epektibo yung ginawa nating border control. Kaya naman po ay sa kabutihan ng ating mga
mamamayan, ano ho, ating mga kababayan. At alam nyo naman na kahit nga GCQ ay allowed naman ho hanggang 50%, ano ho, ang ating capacity sa ating mga establishments, sa negosyo, sa mga ano ho, dine-in, ano ho. At yung mass gatherings lang ho ay pinagbawal natin nitong GCQ na. At ang inalaw lang po doon ay yung mass gathering sa negosyo, hindi ho, sa government activities, sa medical activities, at for humanitarian reasons. Naghihigpit po tayo kasi mabilis yung paghawa ng mga variant, kaya po nangyari yun. Babasahin ko lang mabilis, no ho, yung pagdami nung ating mga nahawahan nitong September, no ho, ay makikita nyo ho na September 1 ay 2 ho ang bagong cases, September 2 ay 31, ano ho, September 3 ay 80, September 4 ay 60, September 5 ay 52, September 6 ay 50, wala hong nai-report noong 11, September 12 ay 27, September 13 no ay 43, noong September 14 no ay 32, noong September 15 po ay 4, September 16 ay 60, September 17 ay 5, September 18 ay 38, September 19 ay 45, ano? September 20 ay 29, noong 21 na report ay 70, September 22 ay 19, September 23 ay 0, September 24 po ay 51, September 25 ay 66, 5 po ay 5. September 27 po ay 90 ang nireport. At nung 28 po, kahapon yun ay 0. Wala akong na-report. So nakikita nyo po talagang mataas yung transmission dahil po dito sa Delta variant at yung ibang variants. Ano ho? So yan ho ang dahilan kaya tayo nag-GCQ at hanggang bukas ho yun. Oho, pero in spite of that, nakita po natin yung talagang hindi ho tayo ganun ka stricto pa rin. Ano ho? Ayun nga lang ho, may curfew tayo ng 8 o'clock ng gabi hanggang alas 5 ng umaga dahil yung mobility ay restrict ho yan ng IATF. Ano ho? At talagang may rason naman ho yun dahil nga talagang may hawahan talaga nakikita. At yun naman ho, no, pang last year ay sinasabi ko na ho, ang hawahan is sa loob ng bahay. At yung mga may simptomas ay magsabi kaagad. Ano ho? Kaya nga ho yung mga barangay officials, Behertz ay napaikot natin sa bahay-bahay para ho matig na kung sino may mga simptomas. May mga kampanya rin ho tayo na mag-report yung may mga simptomas. Pero may mga kanya-kanya dahilan kaya ho yung iba siguro ay hindi nagre-report kaagad ng simptomas. Mari hong tatakot din ma-quarantine o may iba, ano po. So, yun na nga ho, yung mga iba ay pumupunta sa hospital pag yung natin, papunta tayo bukas Clara na GC, no? At ho ay iipon ng sistema. Mabuti ho nandito ang mga
leaders natin ng ating mga business industry, ating mga naghahanap buhay at nagninegosyo, para humarinig po natin ang inyong panukal, para mailagay ho natin ang regulasyon o protocol sa naho. Alam mo, sa NCR ngayon, ini-implement level system, pero project pa ng huyaan, project pa lang sa NCR. Ang sakup ng LG, si Yusik Evidencing, kanina lang po, at sa pag-implement po niyang alert level system, ay maring mga ilang araw po, kailangan ho kasing disseminate, no? At ewan ko kung nabasa niyo yung line on the implementation of the alert level system, iba po yung levels doon. Granular lockdown. Ano ho? So makikita po natin sa sistema na ito na yan po yung pagluluwag, no? Ng mga regulasyon, dahil bibitawan ho yung quarantine system, yung community quarantine system, at lilipat na ho eventually itong first half ng October sa alert level system. Activities na may mga close contacts, yan, yung mga exposure ho sa mga infected areas. At saka ang medyo strategy na ho ngayon ay mga barangay-barangay ho ang ila-lockdown, hindi ho yung buong LGU o kaya sa lalawigan, yung buong teritoryo ng lalawigan, iba na ho, medyo specific na ho. Yan naman ho, actually, pinropose na namin noong last year na talaga namang dapat yung lang mga affected na mga barangays ang talagang stricto na lockdown. Ngayon pa lang ho gagawin. So, yung ngayon pa lang ho natin ipatutupad ng husto. Pero noong pa ho ay medyo parang gano'n na ho ang nangyayari talaga na medyo lockdown sa barangay. O maaaring mas maliit pa ho sa barangay maaaring bloke-bloke lang ng area na affected ho na may mga hawahan. So nakikita ko ho dito sa pag-implement ng alert level system ay magluluwag ho tayo to a certain degree. Titignan ho natin talaga yung mga areas talaga na marami hong infection ay dyan ho magla-lockdown. At of course, yung ayuda ho ay tutulong ang municipal government at provincial government. Dyan ho ang sabi. Pero parang yung DSWD ho ay tutulong din. Parang 50-50 ho ang pag-ayuda dito sa mga kababayan natin na mala-lockdown, granular lockdown. So ganyan ho ang sitwasyon. Makikita ho natin na may pagluluwag. Pero siyempre ho, binanggit ko kanina na mataas pa rin ho yung nare-report na mga new cases at medyo delikado pa rin ang sitwasyon natin. Dito ho sa mga negosyo, nasa mga proprietor na ho yun o yung mga operator ng mga negosyo, sila ho ang dapat na magpatupad ng minimum health protocols at kung yung mga empleyado po nila ay magkaroon ng infection ay sila rin po ang primarily may obligasyon ding tumulong. Pero pwede naman ho tayo magluwag basta nakikita ho natin na establishmento ay sumusunod sa mga minimum health protocols. At yun na nga ho, kailangan ho may mga thermal scanner, talaga ho may COVID, anti-COVID official doon o tao doon na nakatalaga, designated ho nung proprietor o yung operator ng negosyo. Meron ho ganun at tinitignan ho ring mabuti yung mga pumapasok na empleyado, kailangan hindi sila nag-uusap habang kumakain para wala hong transmission.
kailangan ho yung mga plastic barriers, yung mga ibang mga measures na po na nagawa noon na para ho walang close contact talaga. Maaari hong nilalagay lang sa tray yung mga dokumento o ibababa lang ho yung goods na binibenta kung ganyan ho. So, depende na ho sa pagpapatupad dyan ng ating mga proprietors or mga businessmen. Ano ho? At gusto ho natin magluwag. Ano ho? Pero at the same time ho ay imomonitor natin rin mabuti itong hawahan dahil po sa mga Delta variant. Ho? So, ganyan na masasabi ko for now. At sa October 1 ho ay mag-iiba ho yung ating sitwasyon. Pero ang sabi ho ng DILG ay hindi pa rin ho talaga implementable tong alert level system starting October 1. Dahil yun na nga ho ay medyo bago pa tong sistema, hindi ho nila ma-implement kaagad. So by Friday ho ay maglalabas tayo ng system whether baka i-continue natin pansamantala itong quarantine system hanggang ma-in place ho itong alert level system na sinabi nila hindi naman agad-agaran na ma-implementa sa lahat ng lalawigan. Pero ang yung gobernador ay talaga namang binibigyan ho natin ng luwag patungkol doon sa mga negosyo kaya makita nyo kahit 50% po ay inaalaw kayo. Ano ho? So, ganyan ho ang sitwasyon at suportado po kayo ng provincial government na paggalawin na po ang ekonomiya dahil mahirap din naman po na masyadong walang mga activities patungkol sa ekonomiya at hanap buhay. So, yun lang, Miyong at Dr. Caballes, siguro ay marinig naman natin yung mga komento o mga suhestyon ng ating mga business leaders sa lalawigan ng ating Marinduque. Yun lang po. Maraming salamat po. Okay lang po ba, Dr. Caballes, na buksan na po natin muna pansamantala para sa open forum para po makuha natin at marinig po natin yung concern ng ating mga kasama po sa sektor ng pagnenegosyo habang nandyan po ang ating ama ng lalawigan, Governor Presbitero Velasco Jr. Kung may mga katanungan po yung atin pong mga kasama, ang PCCI President, si Miss Ninay Festintan, ay kasama po natin at the same time si Ma'am Sulit ay nakita ko po kanina. Hello? Opo. Naririnig niyo na po ako. Opo, naririnig ka po namin. Opo. Malinaw. Yes, magandang hapon po. Pagpasensyahan nyo na lang po, umpisahan ko na lang po ng paghingi ng pasensya kasi karamihan po ng ating mga negosyante ay hindi po familiar dun sa platform na ginamit. Kaya medyo nahirapan po kami. Yung iba po ay hindi makapag-download nung tong platform na to, WebEx. So yung iba po ngayon ay nasa Facebook, sa Marinduque News kasi naka-share naman po ito sa amin. At may mga magko-comment po doon. Si Tita Mita po, yung ating pong honorary chairman ngayon, ay nasa Facebook po dahil nga karamihan sa kanila ay hindi po maka-access ng WebEx. Anyways, magsimula lang po ako doon sa sinabi ni Dr. Caballes kanina, doon po sa graph regarding po doon sa mga positivity na 16% is 21 to 30 years old and 15% is 41 to 50 years old. Naririnig niyo po ako? Palinaw? Hello? Opo. Kasi po, ito rin po yung age group ng karamihang nagtatrabaho sa aming mga negosyo. So ito rin po yung mga vulnerable talaga na mahahawahan at makakahawa. Karamihan po, kahit po sundin yung health protocol, ay dahil po na rin dahil sa Santa Cruz, karamihan nung kami nag-meeting, yung cause po ng Delta variant ay isa rin po dun sa dahilan kung bakit po yung threat ay napakalaki. So, yun pong naging issue sa amin regarding dun sa positivity rate is, this is the existing age group na mga economic frontliners dito sa atin. Doon alam po namin na hindi kami yung priority. Kaya lang po,
ito rin yung mga age group na nagdadala ng sakit or nung virus sa mga bahay nila, at malamang ay nakakahawa nga po sa kanilang mga senior citizen na kasama. Based po sa data natin, ang mas malaki po kasi na population dito is either sobrang babata or sobrang tatanda. Yung pong middle age natin ay karamihan nagtatrabaho sa labas, at kung mapapansin nyo po, Governor, yan din po yung karamihan na nagareklamo sa Facebook na hindi makauwi. Kasi nga po, karamihan ng kanilang mga anak ay inaalagaan po ng kanilang mga magulang na senior citizen. So, yan po yung mga age group na yan. So, doon po sa mga manifestation lang po namin, dahil ito po ay napag-usapan na natin noon pa, is yun pong prioritizing pong mga public utilities na frontliners, kagaya po ng ating mga tricycle at mga jeepney drivers. Kasi po sila po talaga yung naghahatid sundo, at yung probability of infection ay nasa kanila din po. So, yun po yung pinag-usapan namin last week, at maganda nga po na ito yung naging platform. Kasi yung iba po sa amin nga ay hindi makapasok doon sa WebEx. So, yun po yung isa. Yung po economic frontliner sa mga tindahan namin. Pangalawa ay yung mga public utilities frontliners, na kung saan naman dito nasa kayong mga tao namin, yung mga empleyado, yung mga empleyado ng government, ay dito po yung access sa mga tricycle at mga jeepney drivers. So maganda rin po tingnan sana na mabigyan sila ng pagkakataon, kasi po ang katulad po noong July and August ay karamihan po sa amin ay nagbigay po ng listahan ng mga nais naming mapabakunahan, at ito po ay kinors through pa sa mga barangay bago po dadala sa RHU. Pero may mga pagkakataon naman po na nakakapagbigay ng konting consideration ng RHU, at maraming salamat po sa RHU sa iba't ibang bayan, at napapagbigyan po ang ating mga empleyado. Yun po. So, yung pangatlo naman po is yung effectivity ng Stay Safe PH. Nagkaroon po kasi ng mass campaign for this, na gamitin yung Stay Safe PH. Pero po, based po dun sa analysis namin, pag po ina-open namin as mga tindahan, wala pong nagamit sa mga consumer namin ng Stay Safe PH. So, hindi ko po alam kung ano po yung mga pwede nating gawin panghakbang para po sa monitoring. Though kami po sa Smart at sa iba pang mga kumpanya, ay meron po kami mga logbook, at karamihan po ng mga tindahan, logbook, para pong mas effective pa yon, kaya lang di kailangan din po ng consistency. Regarding din naman po doon sa logbook, ay sino po yung mag-monitor nito in case na may positive. Kasi po, based on my experience, ay nung nagkaroon po ng positive doon sa amin, ay hindi naman po ginamit yung logbook as reference doon sa contact tracing. So, pang-apat po is, ano po ang consideration ng antigen test? Kasi po, may ibang mga business establishments, kagaya po namin, nagkakaroon po kami ng schedule for antigen tests sa mga empleyado namin. Ito po ba ay i-consider na as positive, so for isolation na siya, or hintayin pa rin siya na i-RT-PCR bago siya i-isolate. So, yun po, nais namin na maliwanagan doon. Panglima po, pasensya na po madami. Yung panglima naman po, ayun pong consistency of policies. Kasi po, katulad po dito sa Buwak, yung 30% po na pwedeng pumasok sa mga kainan, ito po, may nag-comment na po sa private message. Sa Facebook po kasi, ayun po, yung sa mga kainan, na yung 30% po, hindi naman po siya in-implement dito sa Buwak, kundi take out lang and no dine-in. Though sa ibang mga bayan, ay ito po ay in-implement. So, medyo positive naman po yung response ng mga tao doon. Kaya lang po, dahil doon sa 30%, ay kung pwede po na gawin pong 50% nga, dahil nga po, ang mga establishments naman po ay strictly following the protocol.
Kung makikita nyo po, meron, at lagi pong nakamonitor naman ang DTI in regards to this. Yung pong namang sinabi ni Governor kanina regarding po dun sa mga proprietor, na responsibility ng proprietor, ano po nga yung magiging responsibility niya? Kasi wala naman po kaming proper guidelines as to hanggang saan yung kaya namin or responsibility namin in regards to our employees, at ano yung responsibility na ng LGU, ng barangay, ng RHU pagdating po sa nagkaroon ng kaso ng positivity. Pang-pito po, in case of positivity, ano naman po yung protocol na inagamit kasi po ang nangyayari, pareho yung protocol na inagamit sa business establishments at sa mga household in regards po doon sa pagsara ng mga negosyo. So, ano po yung siguro po maganda natin pag-usapan ngayon kung ano po yung pinakamainam na pwede nating guidelines in regards to this. Kasi po, napakahirap naman po na every time na may positive sa isang store, ay 15 days maka-close. So, kawawa naman po yung mga negosyo na yung pong everyday lang po ang kanilang inakita, yun lang po yung kanilang inaasahan or source of income. So, yun po, yung protocol po ng ano po yung proper guidelines na pwede nating gawin na pag po nagkaroon na una, if there's an antigen positive, and second, if it's ano po yung guidelines in regards to sa closure of establishments, if there is may indication po na may positive doon sa empleyado. Tapos po yun po, yung consistencies of policies po. Tsaka meron po ba na pwedeng from RHU or other establishments na magkaroon po ng parang digitalization approach of this? Kunwari po, kailangan naming mag-submit kahit po sa Google Form ng mga updates regarding po sa mga temperature sa ganyan ng mga empleyados para po hindi na kailangan na kami po ipaulit-ulit pa na kailangan na physically mag-monitor, ganyan. So baka po meron tayong way to digitalize this para po hindi naman mahirapan both the private sector and the government. Tapos po, dun sa yung broadcastability, ano po yung nais ng government from the business sector in regards to the pag-broadcast po ng ating pong campaign. Kasi po, as much as possible, lahat po halos ng mga business sector are encouraging their employees. Kahit po mismo mga may-ari ay gusto pong magpabakuna. Are we, pwede po ba na kami ay magpa-schedule based on per establishments at hindi na madaan sa barangay? Ano po yung mga pwede namin gawin para po, kailangan ba namin sumulat? Kailangan ba namin na gumawa ng request? Kasi pwede naman po na per establishments yung gawin namin in regards to dun sa vaccination campaign. Tapos po, yun din po yung mga incentives. May mga establishments po na nag-encourage ngayon na mag-vaccinate. For example po, ang Smart, we are giving free SIM cards pag po nagpa-vaccinate yung mga tao. Ang alam ko po, ang BFC ay nagkakaroon po ng 10% discounts. Marami pa po yan, kailangan lang namin i-collate. Pangatlo po, meron po kaming plan to set up a primer. But setting up a primer, we need parang mga experts to do that. Kasi po, hindi rin naman kami yung right people para po magsabi kung ano yung right protocol dun sa isang establishment. So, maybe this is also the proper venue na para magkaroon tayo ng coordination because we are willing naman po to give out primers or brochures to the business establishments para po, yun, ma-standardize natin kung ano po yung mga kailangan gawin ng mga negosyante in regards to this po. Kasi malinaw naman po yung ating pong mga standards at SOP from World Health Organization. Kaya lang po, yun nga, consistencies of policies is very important to us. Kasi napakahirap po na
dalawang araw lang po magsara ang negosyo namin, ang laki na po ng epekto. So sana po magkaroon po ng malinaw na hakbangin kung ano po talaga yung dapat gawin ng mga negosyante. Give us po, kahit po yung mga pagtapon po ng mask, yun po. So yun lang po. Guidelines po, hinggil po dyan ang DTI. Pero pasagutin po muna natin si Governor para po dun sa ilang mga puntos na in-raise nyo po kanina. Apo. Ay Governor, meron po kayong nais ibahagi hinggil po dun sa mensahe po ni sa katanungan or concern po ni Miss Ninay Festin ng PCCI Marinduque. Oo nga, marami yung na-raise nahiya lang akong mag-bat in sa paglalatag ni ating masipag na magaling na si Ninay Festintan ng mga concerns. Sana isa-isa nga at marami at babalik-balik tayo Well, siguro, Ninay, kailangan isa-isahin natin at medyo marami nga para mas maintindihan kung paano gagawin at anong gusto nyo. Pero kami naman, ang sinabi ko kanina, alam nyo naman, ang puso natin ay para sa ating mga naghahanap buhay at mga nagninegosyo. Kaya sinabi ko sa inyo, kahit nag-GCQ, ay hindi naman ho tayo nagbaba ng 50% pa rin ho ang inalaw natin at nilalagay ho natin ang mga interest ho ng mga negosyante at alam natin na may mga empleyado po sila at marami ho naman silang customer na pumupunta sa kanila. Kaya nga ho nakita nyo, ang atin hong policy dyan ay luwagan din ang mga business establishment. Pero at the same time ho, ang nilagay natin doon sa Executive Order 29 ko na effective ho yan hanggang September 30, ay kailangan naman hong strict compliance with the minimum health protocols. Yun ang ating mga sinabi dyan. At kung ano ba po yung mga measures na piniprescribe ng IATF at pati po ng DTI, ay kailangan pong sundin talaga. At buti na dyan po ang ating magaling din pong hepe ng DTI, si Ronjan Macatol, at he can shed light on this. Pero ang sinabi nating isa ho, dyan sa mga business establishments, ay maglagay ho ng anti-COVID officer doon sa kanya-kanyang establishment. Na ang duty ho ay talagang kailangan patupad yung mga health protocols na piniprescribe ng ating IATF at ng ating provincial government, pati na nga po yung municipal government, may mga ordinansya rin po. So yun po, nakikita nyo po yung pagluluwag naman din natin. At, pero regulated din ho yung pagluluwag. Kaya nga po yung mga activities na talagang makakasama sa at baka mag-contribute sa hawahan, katulad po ng mga yung entertainment venues, yung mga clubs, concert halls, theaters, ganyan ho. Fairs, ferias, pinagbawal ho natin, cockfighting, operation ng cockpits, Ayan. Marami ho kasi tayong mga pinagbawal din, pero yun nga ho, ay 50% pa rin ho yung venue capacity na binigay natin. So siguro tanongin natin isa-isa yung sinabi ni Ninay, napakadami lang ho. At sige Ninay, pakiulit lang ulit at i-discuss na lang natin in detail para malaman natin yung dapat gawin. Ano ba yung una sa public utility vehicles? Alam nyo naman ay talagang pinapatawag ho natin yung mga opisyales ng mga tricycle at yung sa mga jeep at sinasabi natin na magtupad ng minimum health protocol sa mga pasahero. Wala naman ho pa kaming findings. Ewan ko, pwede ho kung i-correct ni Dr. Caballes na doon ho nagkahawahan sa tricycle, mga tricycle na pasahero o doon sa mga pasahero sa jeep. Parang wala ho akong narinig na datos na o findings na ganyan. At baka ho pwedeng sabihin ni Dr. Jerry kung anong findings na. Kasi ho, yan namang sa tricycle ay talaga hong dapat isa lang sumasakay or at the most ho ay dalawa sa likod. Pero ang nabuo ho dyang ay parang meron silang plastic barrier din ho doon sa driver at yung nakaupo sa likod. At ano naman ho yan open air yung yung sa tricycle ho.
Kaya ang tingin ho dyan kasi ay hindi ho malaki yung degree ng probability na may mahahawa ho doon sa pasahero. Ano ho? Doon naman sa mga jeepney drivers, sinasabi ho natin na talagang stricto ho at kailangang gagamitan ng thermal scanner at mag-check din ho sila doon sa mga symptoms ng ating mga sumasakay. Ano ho? So, yun ho ang ating pinatutupad sa kanila. Yung monitoring ho ay sinabi na rin ho natin sa mga opisyales, responsibilidad po nila ngayon. At kung talagang yan ang panggagalingan ng kawahan, ay lalo ho tayo maghihigpit. Ano ho? Binabalansi ho natin yung pagpapa-operate sa kanila dahil wala rin naman humasakyan. At yun na nga ho, dahil limitado yung pasahero, ay nagtataas ho minsan ng singil at sinasabihin natin yung mga officers po nila. So, tanong ko lang, with the permission of our participants here, kay Dr. Jerry, meron ba tayong findings na yung hawahan ay nanggaling dyan sa mga pasahero sa public utility vehicles sa Doc Caballes? Actually, Gov, hindi po siya doon sa hawahan. More on this po sa priority of vaccination. Yung sa tricycle drivers po. Sa vaccine issue. Yes. Si Jerry siguro ho. Hindi po siya sa infection. Sorry ho. Tayo nga, kaya marami ka kasi nilahat na issues. Opo, sinabay-sabay ko po, sorry. Hindi, okay lang. At maganda naman naririnig at nagagawa natin ng paraan at maganda ho yung suggestion mo naman, Pangulong Ninay. Yung sa vaccination, no, alam nyo naman ay may A1, A2, A3, A4, A5. Ano ho? At siguro marinig ho natin yung kay Dr. Jerry kung pumasok na ho yan dyan sa category A. Ano ho? At kung pwede nang bakunahan nga yung mga tricycle driver at driver ng mga public utility jeepneys, alam nyo naman ho, ay talagang nandiyan sila palagi at nagmamaneho. So may posibilidad ho kung sila ay hindi bakunado, ay baka infected na ho sila at makakahawa naman sa mga pasahero. Oho. So far alam ko ho, ang Group A pa lang ho ating binabakunahan, A1 up to A5 inclusive. Ano ho, ewan ko kung pumasok na ho yan. Alam nyo naman ho, yung A1 ay yung mga health workers sa facilities, yung A2 ho ay senior citizens, yung A3 ho ay yung ating mga may comorbidities, yung A4 po ay yung mga essential workers. Ano ho, ay baka pumasok na ho yan sa A4, yung sa A5 po ay yung mga indigent sa mga kababayan natin. So, Doc Jerry, pakisagot nga yan kung pwede nang bakunahan itong ating mga tricycle drivers at ating mga PUJ drivers. Sige, si Dr. Jerry. Doc Jerry. Doon sa tanong po ni Pangulong Ninay. Ayun na yung audio mo, Doc Jerry. Saan mo yung audio? Hello? Nawala ng tulo yan. Sige. Hello, yes. Ayan. Sige. Lakas-lakasan mo lang. Sige. So yung tanong ni Pangulong Nina patungkol sa vaccine. Actually, sir, yan yung sinabi ko nga kanina, no, when I presented yung data ng Marinduque. At yun naman din, sir, yung directive nyo, no? At yun din yung plenano natin na gagawin. Actually, the more na mabaksinate natin lahat ng early, the better for Marinduque. So as I speak now, no, kaharap ko po yung aking coordinator dun sa vaccine. We have enough supply, no? Wag lang mamimili. Pangulong Ninay, wag lang mamimili yung mga members ninyo patungkol doon sa vaccine. Because we could act a certain portion ng hawak-hawak namin ngayon for the business sector. We will coordinate with you, of course, with the permission ni Governor. We will coordinate with you yung business sector ninyo. Gagawa tayo ng magandang sistema para more or less mapagaan yung trabaho natin pare-pareho, no? Patungkol dun sa goal na ma-vaccinate yung mga frontliners ninyo, the so-called frontliners ng inyong mga business establishment, no? Yan actually yung isang tina-target
ng provincial government. No? Yan din ang directive ni Gov na bilisan yung vaccination program ng probinsya. So as I speak now, we could allocate a certain amount. So what is that amount? No? Probably we could begin 2,005 doses for your sector. No? Titingnan ko yung additional allocation if we could spare some more sa inyo. Depende dun sa response noong mga munisipyo dun sa gusto naming takbo ng vaccination program nila. Remember, kanina nung nag-present ako, di ba sinabi na namin na to help the municipal governments at para ma-achieve natin yung goal na mapabilis yung vaccination program ng probinsya, no? At maka-cope up tayo dun sa response ng province dun sa mga request ni Speaker at ni Gov na pataasin yung allocation ng Marinduque, which they did, no? Gagawa tayo ng mechanism for your sector. So, as I speak now, we'll allocate 2,005 for you. Gagawa lang tayo ng sistema, no? Yung bakuna is actually yung Sinovac. Huwag kayong mag-alala, Sinovac is one of the best vaccines, no? Na nakita namin, no? Actually po, mas prefer nila yung Sinovac. Okay. So, kung gano'n, wala tayong problema doon, no? So, we'll allocate 2,005. It's a matter of coordinating with you. Siguro after this, we'll talk kung paano. Pagaganin lang natin, ma'am, no? Yung system. Meaning, baka maglalagay kami ng isang site, no? We're having a site sa MSC. Siguro dali natin doon. Co-coordinate ko sa MSC team namin yung sector ninyo para doon natin gawin yung vaccination nung lahat, no? Kung may mga malalayo naman, no, probably the MSC could be the site for Buwak, Cagasan, and Mugpog. Kung Santa Cruz, Torrijos, and Benavista will have a separate venue there, and we'll bring a team, no, for that purpose. So, it's a matter of coordinating now, but rest assured, with the permission ni Gov, I will allocate that amount for you. Na hindi naman ma-apektuhan, sir, no? Governor, yung commitment natin dun sa mga municipal governments. Ayan, salamat Doc Jerry at narinig nyo, pwede ko tayo mag-allocate ng bakuna para sa mga employees po ng ating mga nagninegosyo. Ano po, at napaka-importante rin po yan dahil naka-expose po sila sa ating mga kababayan at gagawin po natin yan. At makipag-coordinate lang po kay Doc Jerry. Ano po, siya po yung talaga in charge sa vaccination campaign natin. Actually, ay sinasabi po ng DOH na napakaganda po ng ating efficiency sa pagbabakuna. At tayo na nga po ay tinitingnan naman po natin mabuti yung mga sektor na nangangailangan mabuti. Kamusta, Ninay? Okay na ba yung arrangement na iyon? Yes po. Thank you po. Okay. Yung number 2 naman, Ninay. Yung number 2. Yung mga nilahad mo. Buti, nasabi mo sa amin. Yung pong consistency sa policies po in regards po dun sa yung sa dining. Yung pong sa pag-dining, kasi po dito sa Buwak, nag-take out lang po yung pwede. Pero yung pong kasing EO mo, yung executive order mo, para pong 30% pwede mag-dine in. Ang request lang po namin sana, consistent po yung lahat ng policies kasi nahirapan po kami yung first week na na-implement po yung dito sa Buwak. Hindi po namin alam kung sino yung susundin namin. Though syempre, sinunod pa rin siya sa munisipyo kasi mawawala ng permit naman yung mga kasama namin, lalo na yung mga nasa palengke. Yun po, yung lang po, yung consistency of policies po, tsaka yung proper coordination po sa mga business sector in regards po nga dun sa pag-close po, ay protocol po in regards to pagsara ng mga establishments pag may nag-positive. Hindi ko po alam kasi kung ano yung proper na protocol or guidelines. Kaya po, dun sa group
chat namin nung first week of September, naguluhan po kahit po yung mga kainan mostly sa palengke ng Buwak. Nag-ano po sa amin, nagkaroon po ng mga tanong kung mag-close ba sila or mag-open ba sila. Dahil po, syempre, it entails po capital yung pagbili pa lang ng mga sangkap ng pagpaluto. Malaking bagay po kasi yun. Tama po yun, Ninay. Ganito po kasi yung sitwasyon. Alam niyo po, may teritoryo po talaga ang provincial government. At yun nga po, yung provincial government po ang nasusunod sa buong teritoryo niya. Kaya lang nga po, under the IATF rules ay mayroong binigay ho silang karapatan dyan sa mga municipal governments na mag-prescribe ng kanya-kanya ring hong quarantine system. Kaya ho nangyari yan Kasi ho, may power din ho sila na kasi ho sila yung supposedly nakakaalam ng mga sitwasyon at kondisyon sa bawat kanya-kanya hong munisipyo. Kaya nga ho, kung sinabi ko sa inyo, ako, very liberal ho ako na gusto kong umasenso at gumalaw na po itong ating ekonomiya sa pagtulong sa ating mga negosyante. Ginawa ko nga pong 50%. Pwede nga pong ibaba yun Kaya lang nga po, yung iba't ibang mga municipal government ay may kanya pong findings din po. So yan po ay sa regulasyon po ay pinapa-approve po yan sa RIATF, yung regional task force po natin. At ang munisipyo po ay dumidiretso ngayon. Sabi nga po namin sa DILG tsaka sa IATF, dapat ho ay may power talaga yung provincial government dyan sa municipal government na mga issuances and executive orders. Pero as it is right now ho, ay syempre ay more specific ho kasi yung mga municipal governments. Kaya ho nangingibabaw. Hindi lang ho masyadong siguro na liwanag yon. Pero kaya ho ganun na nangyari. So sa amin 50%, sa Buwak ho ay 30% dahil ho nakitaan po nila siguro yung pagtaas ho ng hawahan. Kaya ho nangyari yon. So, no dine-in po. Hindi, nakalagay nga sa EO ko, EO29, 50% capacity. Yun nga ho. Pero yun ho ay sinasubmit ho doon sa regional task force So para ho ay hindi ko ho nasundan ko ano yung ginawang decision ho nung RITF at titignan ho natin. So ganun ho ay sana na sabi ho ng PCCI kaagad sa akin din at hindi ko ho nakita yung mga nangyari dyan sa Buwak. Kasi 6 na bayan ho, iba-iba ho hanyot ayun ho pero patapos na ho tayo So no dine-in pala ho nangyari dito. Mas stricto ho ang ginawa nila. At actually ho, ang Buwak ho ngayon, sa latest na findings, pa rin ho ang new cases. So siguro yun ho ang dahilan Meron hong binibigyan ng mas pribilehiyo o power yung ating municipal government na mag-impose ng stricter na quarantine system. Ganun ho ang nangyari kasi. Kaya depende ho kasi sa sitwasyon. Kaya pwede naman ho mag-apila rin kayo sa municipal government at kahit sa provincial. So we will call their attention to that. Pero in reality ho, in general, yun nga ho, 50% ang nilagay namin pero iba-iba ho yung nangyari So sa Santa Cruz ho, iba rin yung kanilang regulasyon, iba-iba ho kasi yung sitwasyon. Ganun ho, Pangulong Ninay, ang nangyari. Pero pwede naman ho mag-apila yung mga business sector pag ganyan ho nakita nyo na medyo naiipit naman at medyo very strict naman yung naipataw ko na issuance or executive order ay pwede naman humiling ho kayo ng amendment or revision na para lumuwag ng konti. Ganun ho nangyari ho nun. Opo. Gov, kasi po, based naman po doon sa data, kung makikita niyo po, karamihan po ng mga positive, hindi naman po dito sa business district Karamihan po ay nasa labas ng bayan. Makikita niyo po doon sa graph na pinakita ni Dr. Caballas kanina, ay ang positivity po nangyayari po sa mga bahay-bahay po, hindi mismo doon sa mga business establishments. At kung mapapansin niyo po, kahit yun nga po yung nakakapagtaka, no dine-in dito sa amin, pero mas mataas pa po yung positivity rate. So
hindi po, kung logically speaking, hindi yung pag-dine-in ang cost noong positivity rate dito sa Buwak or sa other, katulad po sa Gasan, Tabyona, napakataas po ng positivity rate. Ang layo po nun sa bayan. So, siguro po magandang pag-aralan kung ano po yung degree of positivity at kung ano yung economic or human activity, kung bakit po at saan po nanggagaling yung mataas na pagka-positive ng atin pong mga infection. Tama po yung suggestion nyo, Pangulong Ninay. Talaga hong dapat tignan yan. At alam ko naman po sa mga municipal governments, bago ho makapag-issue ng executive order patungkol sa quarantine system, ay nagbi-meeting po yan yung task force on COVID. At siguro ay dapat may representasyon po kayo palagi diyan sa municipal task force para pag nagmi-meeting ho ay mailahad nyo ho yung mga suggestion nyo at position nyo. At paliwanag nyo ho na hindi naman talaga sa dine-in o mga restaurants ho nanggagaling hawahan kundi sa iba. At tapingi rin ho kayo ng pagluluwag. So talagang importante ho rin yung consultation sa inyo para maipakita na ganito dapat siguro ang tamang quarantine system or kahit ho mailabas na ho yun. Kung may makita pa ho kayo may subsequent na development dito sa lugar nyo, ay mailahad yun na ma-amend pa rin. Pwede naman hong i-amend Kailangan lang ho siguro mag-participate at mailahad ho yung position nyo. At katulad ho ngayon, hanggang September 30 lang ho ang effectivity niya. At bukas na ho yun. Siguro ho, prior to the deadline palagi ho, ay maganda ho. Ay may position paper ho ang PCCI at ang iba't ibang sektor para ho mailahad nila at maipaloob doon sa executive order na ilalabas natin kung ano ang tamang at reasonableng executive order na dapat ipa-implement sa kanya-kanyang territorial jurisdiction. So, Ninay, Pangulong Ninay, patapos na rin tayo at siguro yung mga sinabi mo patungkol dyan na magluwag yung sa dine-in ay maisulat nyo na ho sa Punong Bayan at sa Municipal Task Force para ho mapaloob yan at makonsidera dito sa mga susunod na susunod na mga pahayag sa quarantine system o sa alert level system na ho dahil may pagbabago na ilalabas ngayon. Ano na lang po, yung na lang pong primer, Gov, sana po mabigyan kami ng kopya ng primer na pwede namin i-distribute sa mga business establishments. Tapos, magdagdag na lang po ako ng good news para naman masaya tayong lahat. Thank you. Tomorrow po kasi ay meron na kaming schedule na meeting with PMaya para naman po sa pag-digitalization po ng atin pong mga business establishment para hindi na po kayo, para maging cashless. Next week naman po GCash. So, para po ma-encourage natin yung mga tao na kung pwede mag-cashless na lang sa ating mga business and transaction dahil po makita rin natin na baka din doon isang factor kaya nagkakaroon ng kahawahan. So, yun po. Tomorrow po yung PayMaya. Next week po yung GCash para po naman sa digitalization po ng Marinduque. Yun po. Parang good news. Pero yung primer po sana. Sige po. At sasabihin po natin sa mga municipal mayors na pag may bagong labas ay there should be adequate dissemination nitong bagong issuance para po alam ng ating mga tao. And of course, congratulations at thank you po sa ating PCCI at mga iba pong business officials and leaders na in-implement po yung PayMaya at GCash at malaking tulong po yan para hindi po naka-expose yung ating mga mamamayan sa virus na maring nandyan po sa mga pera na binabayad. Ano po, napakaganda at maraming salamat po sa tulong. Very important na system po yung ating na-set up nyo at maganda ho yun. Ang sinasabi ho natin sa mga barangay captains ay yun na nga ho ibandilyo rin sa kanya-kanyang lugar kung ano yung mga bagong sistema or regulasyon o protocols para po nalalaman at saka
yun na nga ho, adequate dissemination. So, yung nga yung tama ho yung primer para ho madaling maintindihan, ano ho, at dapat nasa Tagalog. Usually nga ho ay sa English ho natin na na ilalagay. At yung mga barangay captains ho ay importante diyan, mga BHERTS, para ho maipaliwanag sa ating mga kababayan sa iba't ibang sektor, no, kung ano ang mga bagong regulasyon. And also, we should encourage them ho na mag-submit ng kanilang mga position at suggestion para po magawa ng amendment o pagbabago kung kinakailangan. Kasi nga ho ay tinitingnan ho naman yan yung mga datos at yung mga findings nila at may mga pinagbabasihan din ho. Pero mabuti na rin ho yung ating masabi lang sa kanila sa decision making, lalo na po bukas ay malamang ho ay meron ho silang binabalangkas o may ginagawa na ho na executive order. Maraming salamat ho kung makakapagpadala kagad ng mga suggestion na patungkol po sa inyong mga sector, lalo po sa business sector. Opo. So thank you po, Pangulong Ninay, sa GCash at saka PayMaya. O ano ba yung susunod na ating issue? Alright. Kung wala po muna, bigyan daan po muna natin yung presentation naman po ng DTI. Kasama po natin pangungunahan po ni order din ako ng yung Earl Grey ulit. Ayan, yan. Okay, so pangungunahan po ni OIC Provincial Director Roniel Macatol ng DTI, pero ito po ay may representasyon nasaan na nga yung pangalan. Sir, nakalimutan ko sir hindi ko makita yung script ko sir. Ikaw na po magpaliwanag, magpakilala po sa inyo sir para po sa ating mga kababayan. Your presentation po. Please go ahead. Hello po. Magandang hapon po sa lahat. Share ko lang po Sir, sorry po to interrupt. Mukhang malakas po yung electric fan sa yung background. Ayan, sige po. Alright, sige po. Yan. Mukhang papatayin muna ni sir yung electric fan. Linawin lang natin na yung electric fan dahil sobrang lakas po. Naririnig po natin sa audio. Alright. Sige po. Yan. Currently in a meeting po pala si Provincial Director Roniel Macatol, kaya po si Mr. Neptune Gutierrez ang atin pong mga kasama mula po sa DTI. Sir Neptune, please go ahead po. Saglit lang po. Alright. Okay. Sa mga kababayan po natin na nakatutok sa Facebook ng Marinduque News Network sa COVID-19 update at gayon din po sa Provincial Health Office, pwede po kayong magpadala ng inyong mga katanungan, lalong-lalo na po yung nasa sektor ng pagnenegosyo, mga businessman, mga business person, pwede po kayong magpaabot sa pamamagitan ng pagkomento po sa ating comment section box. Sir, are you good na po for the presentation? Alright, Sir Neptune. Alright. Sige po. Kagaya po ng sinabi namin, pwede po kayo magpaabot ng inyo pong mga tanong sa comment section box po natin. Okay? Nakikita po yung presentation? Apo, nakikita na po yung presentation nyo. Go ahead po. Okay po, sige po. Magandang hapon po sa lahat. Ano po? So, ito po yung Safety Seal Certification Program updates. Ito po ay noong April 2021, Joint Memorandum Circular 21-01. Ito po yung guidelines ng Safety Seal Certification Program.
ito po yung seal na ini-issue doon sa mga establishments. Ano po? Isa-isahin po natin. Ito pong safety seal, ang Joint Memorandum Circular po is nag-affirm po sa mga establishment na sila ay compliant sa minimum public health standards na sinet po ng gobyerno. Tapos po, isa po ay gumagamit din po sana sila ng Stay Safe na app. Ano po? So mamaya po ma-discuss ko po yun. Ito po ay dinidisplay sa, yung po siyempre nakikita, hindi po tinatago. Pagka po meron ito, mas maganda po para nakikita ng mga tao na yung establishment na yon ay nakapasa sa standards po na sinet ng gobyerno pagdating po sa minimum public health standards. Ano po? Ito po ay libre, wala po kayong babayaran. Ito po ay renewable sa mga establishment na within 6 months. Pero pagdating po sa tourism enterprises, ito po ay valid for 1 year. Ano po? Lahat ba ng brand ng bakuna ay ligtas din? Joint Memorandum Circular po ay issue noong April 23, Lahat ng bibilhing bakuna ng gobyerno ay dumaan sa masusing regulatory process. Lahat ng bakunang aprobado ng Philippine FDA ay ligtas at epektibo, anumang brand ito. Pwede bang magbago ng brand per dose ng vaccine? Sa ngayon, sa iisang brand ng bakuna manggagaling ang bawat dose na ibibigay sa iyo dahil sa magkakaiba ang efficacy at immunogenicity ng bawat brand ng bakuna. Ano ang immunogenicity? Ang immunogenicity ay tumutukoy sa kakayahan ng anumang uri ng antigen o bakuna na magbunsod ng immune response ng katawan. Kaugnay nito ang natural na biological na mekanismo ng ating katawan laban sa mga impeksyon. Paano pinipili ang mga lokal na pamahalaan na unang makakasali sa vaccine deployment program ng pamahalaan? Ang pagpili ng mga uunahing lugar ay nakabase sa burden of disease, kung saan sinusukat kung ilan ang kasalukuyang aktibong kaso at kung ilan ang porsyento ng populasyon ang may naturang sakit o ang attack rate. Ang bilang ng aktibong kaso ay natutukoy sa pagbawas ng mga gumaling at namatay sa kabuuang bilang na nagkasakit. Samantalang nagko-compute ang attack rate sa pamamagitan ng pagkuha ng porsyento ng kabuuang bilang ng populasyon na nagkasakit sa loob ng nakalipas na 4 linggo gamit ang multiplier na 100,000 populasyon. Together, we can beat COVID-19. Together, kaya natin to be the solusyon sa COVID-19. Yung masasarap na luto at pag-aalaga. Res Bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bukal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bukal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo nating buwak, 105.7 FM, tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles, on board! Tinatawagan ang lahat ng mga mamimili at negosyante. Narito na ang programang tatalakay sa inyong mga karapatan. Magtatampok ng mga serbisyo at produktong lokal. Dahil winner ka, negosyo at consumer. Tuwing Webes, 1:00 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7 Channel 3. Winner ka, negosyo at consumer.
talakayang pangkalikasan, kumakatok sa inyong mga kaisipan, upang inyong pakinggan ang mga usapang may kaugnayan sa wastong pangangalaga ng ating kapaligiran. Halina't panoorin ang programang may kaugnayan sa inang kalikasan tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Talakayang pangkalikasan ng DANR, Marinduque. Sisiyasatin ang mga problema sa barangay. Aaksyonan ang hinaing ng mga mamamayan. Hiringgin ang tinig ng mga nasa laylayan at bibigyang pugay ang mga programang nakatutulong sa bayan. Samahan si Ka Adrian, ang inyong action man, tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 2 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Aksyon! Barangay!